Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Nahum 1 verse 2. Praise the Lord. God is jealous, and the Lord revengeth. The Lord revengeth, and is furious. The Lord will take vengeance on his adversaries, and he reserveth wrath for his enemies. All right. Bihira lang natin na tatapik itong topic ko ngayon. About God is jealous, the Lord revengeth, He is furious, He will take vengeance on His enemies, and reserveth wrath for His enemies. So, kailan ipinakita ng Diyos itong spirit of jealousy? Alam mo yung jealousy, siloso, wala nang ibang sambahin, siya lang. Doon ito sa langit nangyari. Nung si Lucifer ay tumiwalag sa pagsamba sa Diyos at pagsunod, doon nagalit ang Diyos. At lalo na, may mga anghel ang nadala niya na ayaw na ring sumamba sa Kanya. Ayaw na ring sumunod sa Kanya. Ayaw na ring magpasakop sa Kanyang paghahari. Lalo nagalit ang Diyos. Kaya nung sila'y hinatulan, binagsak sila ng Diyos dito sa lupa. Meaning to say, God displaced them from their original status doon sa Kanyang kaharian. God removed them from such privilege. Para bang si Adam at Eve, once upon a time, they were in a paradise. Nung sila'y hindi sumamba sa Diyos at si Satanas ang kanilang sinamba. Ano pa pala yung doon ka maniwala, doon ka susunod? Ano pa pala yung hindi mo sinunod ang Diyos, hindi mo tinupad ang Diyos, hindi mo pinaniwalaan ang Diyos? Di nag-shift ka ng iyong pagsamba, paniwala, pagsunod sa totoong Diyos na lumalang sa iyo. Doon ka naniwala sa mambubola, kaaway ng Diyos na walang iba, si Lucifer. Kaya nagalit ang Diyos. Pinalaya sila sa paraiso at namatay sila both physical and above all, spiritual. Anong napapansin ninyo ngayon sa maraming mga preachers? Hindi mo maririnig na magpipreach sila ng wrath of God, God is jealous, God revengeth. Nakalagay pa dito, reserveth wrath for His enemies. Nakareserve yung impyerno. Alam mo ang impyerno? That is wrath of God. Nakareserve sa Kanyang mga enemies. Basahin pa natin ang Exodus 34:14. Praise the Lord. For thou shalt worship no other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Kailan ang Diyos, magselos? Pag meron kang alternative sa Kanya. Instead, siya ang sambahin mo, paniwalaan mo, magpasakop ka sa Kanya, pahariin mo siya sa buhay mo, inilagay mo sa ibang bahagi, hindi na siya. Iba na ang pinaniwalaan mo, iba na ang sinusunod mo, iba na ang practice mo, hindi na nababatay sa Kanyang kalooban, kautusan, doon na sa mga, hindi na sa Kanya ba? Diyan magsiselos ang Diyos. Kaya nga, thou shalt worship no other God. Di ba may kasabihan? Jealous killeth. Pumapatay ang selos. So isa yan na karakter.
Eh, what is hell? That is death. Pumapatay ang selos. Ilan na ang nangapahamak mula sa langit dito sa lupa. Hanggang ngayon nangyayari yan. Kung ayaw mong sumamba sa iyong Creator at sa totoong Diyos, at doon ka sa Kanya makinig, doon ka sa Kanya maniwala, doon ka sa Kanya susunod. Di ba? Ang dami na napapahamak ngayon. Kaya, siya lang talaga ang sambahin natin. Maganda yung manatili tayo sa ating natutunan, sa pagsamba, sa pagsunod sa Kanya. Magpakatibay tayo. Nandito na tayo sa Panginoon, huwag na tayong mawala sa Kanya. Kasi meron ding naka-reserve sa mga faithful, may naka-reserve din sa mga unfaithful. Basahin natin ano yun. 2 Peter 2:9. Praise the Lord. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Yes. Alam niya paano iligtas ang mga godly. Sino itong godly? Who obey Him, who worship Him, who believe Him. So these are the godly people who believe God and become God-likeness. Yung Diyos, pininiwalaan nila, sinunod nila, naging tulad sila ng Diyos. Kung sino yung sinunod mo, maging tulad ka sa Kanya, sa sinunod mo. So you are godly. Out of word, God. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations. And to reserve, this is the other side, and to reserve the unjust unto the day of judgment. For what? To be punished. That is His anger and wrath sa Kanyang mga kaaway. Sometimes kasi, ang tao, may mga sinasabi, God is that cruel to punish people in everlasting punishment. Hindi ganun. Siguro ang Diyos, ka-cruel, na walang hanggang pagtitiis doon sa impyerno, parusahan niya yung mga disobedient dyan sa Kanya. Bakit? Hindi mo ba alam lahat ng sinasabi ng Diyos na gusto niyang gawin? Gagawin niya talaga yan. Kasi kung itago natin itong karakter ng Diyos na nagagalit, pumaparusa, pag itago natin yan, mangyari niyan, baka mabiktima tayo ni Satanas. Ito yung isang bagay na tinago ni Satanas sa buhay ni Adam and Eve. Kaya na-deceive sila. Di ba ano sabi ni Satanas? Mamaya madaanan natin yan later. Kaya kailangan maging tayo, aware. There was a time na may nag-friend request sa akin. Pagtingin ko sa muka, sa picture profile, oy, kilala ko ito. Okay, accept. Tapos, pag na-accept ko, tininan ko yung profile niya. Nag-scroll down ako. Marami siyang mga preachings doon na mga hindi sa aking preaching. Kundi yun yung mga previous na mga videos na preachings na pinapakinggan niya siguro lagi. I tried to open one of the preaching. Pinakinggan ko. Sabi ko, narinig ko, ang preaching niya about this, wala nang curse sa atin. Blessing na lang ang naiwan. Walang makasunod sa batas. Pero sinunod na yan ni Lord Jesus Christ. Huwag na tayong magproblema dahil si Jesus Christ na ang sumunod. Wala siyang preaching na ang tao susunod. Sana yung sinabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin. Ang gusto niyang ipaintindi, sinunod na ni Jesus Christ ang batas. Ginawa niya yan, hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. That's good, that's right.
Pero ang mali doon, hindi niya binigay sa tao na sumunod din tayo. Wala na yun, bura na yun. Basta si Jesus sumunod, tatanggap tayo ng blessing, maniwala lang tayo sa Kanya without keeping the commandments of God, kaya walang makasunod sa commandments of God. Tapos, sabi ko, that is big deception. Si Lord Jesus na nagsabi, sumunod kayo sa akin. Yung pagtupad ni Jesus Christ sa batas, that we might follow Him. Praise the Lord! Kaso kinuha niya yung tao na sunod kang Kristo. Si Kristo na ang sumunod para sa atin, wag na tayong mag-keep sa commandments. Wala naman taong makakip sa commandments. Kumbaga pa, tinatanggal na ang paggawa ng commandments ng Diyos sa tao. Kaya si Kristo na raw ang gumawa. Half lie, half truth. Hindi mo mahalata. Kung ikaw makinig, hayahay ka pas pulis. Hayahay ka sa tanang hayahay. Imagine that. Hindi ka na magsunod kasi Kristo na ang sumunod. Tapos dagdagan pa yan ng mga marinig ko maraming preaching. It is finished. Tapos na. Huwag na nating dagdagan. Huwag na tayong kumilos. Huwag na tayong gumawa. That's a big deception. It is finished. So that we have to finish also our lives as what Christ did. Ihimplo nga siya eh. Living as an example that we should follow His steps. Paano niya gi-finish yung buhay niya without sin? The same sa buhay natin. That we should follow His steps. So ibig sabihin niyan, if you follow the steps of Jesus Christ, you follow His actions. If you follow His action, ikaw na sumusunod with action din. Siyempre, kailangan magsunod ka without action. You are not following. You are just looking. Si Jesus nagsabi, follow me. Praise the Lord. Paul said, follow me as I follow the Lord. Living as an example that we should follow. Minsan, kung makikinig ka ngayon sa maraming mga preachers na magagaling mag-preach, binabawas nila yung the most important part of what Jesus said, yung follow. So kaya, marami mga Christians ngayon, na wala na, nabura na sa isip nila. Kahit pa man, ang totoong senaryo na pinakita ni Lord Jesus that we should follow His examples. Praise the Lord! Hindi ka magiging katulad ni Kristo. Just by looking Him, you will be like Him. But by following Him, sumunod ka sa Kanya. Hindi kay pagtingin mo lang kay Kristo, you are Christ-like automatically. No, you have to follow Him. Kaya maraming tinatago si Satanas ngayon sa buhay ng tao. Kaya, therefore, sabi ko, wow, hindi basta-basta. No wonder, napakaraming Christians ngayon wala sa godliness. How could you become a godly if you do not follow God? Ang preaching, di na kailangan magsunod Si Kristo na ang sumunod It is finished. Tinakpan talaga, yung sinarado talaga yung teaching ni Lord Jesus na dapat tayong mag-follow sa Kanya. Praise the Lord. Tingnan mo. Basahin natin kung anong totoo. Basa, Jeremiah 3:5. Praise the Lord. Will He reserve His anger forever? Will He keep it to the end? Behold, thou hast spoken and done evil things as thou couldest. Tingnan mo. Nagsalita siya at gumawa ng masama ng mga bagay ayon sa iyong magagawa. Anong masama? Masama talaga ang nangyari kang Adam at kang Eva. Masama talaga ang nangyari sa panahon sa baha ni Noah. Masama talaga ang nangyari sa mga anghel kasama ni Lucifer. Sinabi niya na masama at gagawin niya ang masama na sinabi niya. Kaso gusto wala ini Satanas yan sa utak ng tao.
Kaya, tingnan mo yung masama na sinabi ng Diyos na mangyayari. Basahin natin. Genesis 2:17. Praise the Lord. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Masama. Mamatay ka, di masama. Pag sinabi niya na mangyari yung masama, gagawin niya yan. Basta, you are what? Subject to that sin. Pero kay Satanas, pakinggan mo si Satanas. Para ding mga preacher ngayon nga marami, tinatago yung important matter. Lahat nilagay na nila kay Kristo ang obedience. Tapos sabihin nila, once you receive Christ, you are always saved. Saved ka na, kahit magbalintong-balintong ka pa din sa yuta, magtuwad-tuwad ka pa. Saved ka na, dahil si Kristo na ang sumunod. So winala nila yung sarili ang pagsunod. Pero kung si Jesus, pakinggan mo, follow me. If you follow me, you will never walk in darkness. Praise the Lord! I have done this so that you will do what I have done to you. So, lahat halos mga lumalabas sa bibig ni Jesus, He asked us to follow Him. Kaso ang mga preacher ngayon, si Jesus na lahat gumawa, tayo, ano na tayo? Secured na tayo, wala nang gawin. See? O, tingnan mo dito. May masama na mangyayari pagkainin nyo ito. Mamatay kayo. Pero si Satanas, pakinggan natin anong sinasabi. Genesis 3, 4, and 5. Praise the Lord. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Oh. Kung si Satanas pasalitain mo, hindi kayo mamatay. Tapos gumawa pa siya ng statement. Kung kakainin niyo yan, magkakaroon kayo ng wisdom. You will be as God. Because God knows. Oh, di ba? Inislander niya ang Diyos. Kaya binawal yan ang Diyos sa inyo eh. Kasi alam niya eh. Pag kinain niyo yan, maging katulad kayo sa Kanya. Pero kung ang Diyos ang pasalitain mo, mamatay ka talaga kayo. O ngayon, after all, naniwala sila kay Satanas. Sino ngayon ang nagsabi ng totoo? Patay sila. Both physical and spiritual. Saan ang spiritual doon? Displaced from the paradise. That is the spiritual. Una, ginawa ng Diyos yan. Then the tree of life is being guarded because they are not permitted to eat that. Wala na. That is everlasting life. Kinuha na sa kanila ang privilege. Tinago ni Satanas ang terribleness ng Diyos. Kaya ganon sa buhay natin. Kailangan talaga tayo. Let us go deeper and deeper dyan sa Word of God. Dahil marami na ngayong mga preachers ngayon, tinatago nila. Tapos sabi pa ng preacher, pag magbasa kayo ng Bible, huwag nyo nang isali yung pagbasa sa curse. Wala nang curse. Meaning to say, you are trying to omit. The Bible says, do not add, do not diminish. Pag magbasa kayo ng Bible, yung sa Deuteronomy chapter 28, ayaw na ninyo basahan ng tunglo, kaya wala na sa ato karon. Bakit hindi mo pwede? Kumplituhin mo yan para ang tao magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya kung natakot pa si Adam and Eve sa Diyos, hindi nila kainin kasi alam nila ang Diyos nagsasabi ng totoo. Tingnan mo yung verse na binasa lang ngayon. Maliwanag yan, yung Jeremiah 3:5 kanina. Will He reserve His anger forever? Will He keep it to the end?
Behold, thou hast spoken and done evil things as thou couldest. Nagsalita ka na ganito ang mangyayari, masama, mapahamak. Ginawa mo ayon sa iyong kakayahan. Ganon. Kaya, therefore, makita natin ang nagsasabi ng, kahit si Pablo, anong preaching ni Pablo? Tinago na niya yung wrath of God, puro na lang blessing. Tinago na niya yung condemnation, puro na lang salvation. Kung puro na lang salvation ang preaching mo, wala ng condemnation, you are hiding the truth of God. And you are giving a snare to the people. Kasi pag tinatago mo yung mga bagay na yan, ang taong di nangatakot sa Diyos, kumpiyansa na lang ng kumpiyansa. Tinan mo yung mga titulo sa lupa. Anong sabi ni Brad Pubs? O yung bibilhin natin dyan na lupa, tingnan nyo yung titulo. Baka maya-maya meron niyang annotation sa likod. Baka nakasangla yan. Yung Word of God, mag-ingat tayo sa pagbasa niyan. May mga annotation dyan. Anong annotation? Kondisyon. Kaso, ang karamihan ngayon nagpipreach, tinatago nga yung totoo. Yung wrath of God, yung punishment, yung hell, curse, tinatago yan. Puro love, puro blessing, puro lahat ng mga privilege. Puro lahat. Tapos, huwag nang sumunod. Si Kristo na ang nag-ako ng lahat. Tingnan mo. Pero si Paul, pakinggan natin yung servant of the Lord. Basa. Romans 1:18 hanggang 21. Praise the Lord. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Yan. Karugtong ito sa preaching ni Paul about salvation. Pero hindi niya tinago ang wrath of God. Hindi kay pag mag-preach ka ng salvation, inumit mo na yung curse, inumit mo na yung hell, inumit mo na yung wrath of God, lahat puro na lang. That's a big mistake. Estilo yan ni Satanas. Yung ginawa niya kay Adam, kay Eve, sabi niya hindi kayo mamatay. So ibig sabihin niyan, parang kinunan niya ang Diyos ng karapatan magparusa. See? Mag-preach ka ng puro lang love, puro lang salvation. Kasi ginawa na ni Kristo ang kaligtasan, it is finished. Kumpiyansa ka ngayon. Walang sinabi, anong gawin mo? Paniwala lang, faith lang ang lahat, walang gawa. Patay kang bata ka. Snared ka ni Satanas. Kasi ang judgment, basihan yan sa gawa. So kaya, sinabi ni Paul, first, hinayag niya yung salvation. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greeks, for therein the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. That is salvation. And effective only to those who believe and who live by faith and obedience. Ito na yung dugtong. For the wrath of God, hindi niya tinago, is revealed from heaven against all ungodliness. Name all manner of ungodliness. Against all unrighteousness. Name all manner of unrighteousness. Ang puot ng Diyos mahahayag laban sa kanila. Tapos, binigyan pa niya ng reason. For the invisible things of Him from the Creator, or from the creation,
are clearly seen and being understood by the things that are made, so that they are without excuse. Tingnan mo yan. Kaya, mag-ingat tayo. Sabi ko, grabe. Iba na talaga ang approach ng kaaway sa mga tao. Gamit ang Word of God, pero half truth, half lie. Sa atin, whole truth. Kung ano talaga ang kulay ng Diyos, ihayag natin. Praise the Lord! Kung ano talaga ang sinasabi niya, sabihin natin. Walang bawas, walang kulang. Pag sinabi ng Diyos, evil is being spoken against this person, sino yung person? Disobedient, ungodly, unholy. He will do it. Gagawin niya yan. Kaso wala walang ganon sa mga karamihan preaching ngayon, sa mga magagaling na preacher. Dami pala man na lang nilang membro. Bakit? Easy lang Tama yung sinabi ni Lord Jesus Christ. Yung malawak na daan, sobrang rami magpunta dyan. Pero, silang lahat na dumaan dyan, hangad kaharian ng Diyos. Kaso, pag tinuro na yung masigpit na daan, makitid na daan, ayaw nila. Ayaw nila yung preacher na nagsasabi ng totoo. Bakit? Paul said, will you count me as your enemy? Because I tell you the truth. Masakit yung totoo. Pero pag ikaw ay nag-humble, the truth will set you free. Bibigyan ka ng kalayan. Ano pang lumabas sa bibig ni Lord Jesus Christ? Similar sa sinabi ni Paul about his wrath. Basa. John 3:18 hanggang 19. Praise the Lord. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. Sinasabi ni Lord Jesus ang totoo. Dalawa yan. If you believe, you will never be condemned. Hindi ka ma-condemn. If you do not believe, you will be condemned. And this is the reason of condemnation. When light come into this world, people love darkness rather than light. Because their deeds were evil. So, ibig sabihin yan, kung maniwala ka sa Diyos, hindi ka nagagawa ng evil. Only good. Kung hindi ka maniwala sa Diyos, patuloy ka sa paggawa ng evil. Diyan ka i-condemn ng ating Panginoong Diyos. O, di ba? Pakinggan mo yung maraming mga preacher ngayon, ay nako, hindi sabihin niya. Puro talaga lahat, pampasarap talaga sa tainga. Kaya maraming Christians ngayon, mga abusive of the grace of God. Abuso sa grasya ng Diyos. Kaya pala sabi ni Paul, do not receive the grace of God in vain. Ano pala yung grasya ng Diyos na nahayag sa lahat na magliligtas sa atin? Teaching us to deny ungodliness. Teaching us to deny worldliness. Teaching us to live godly, righteously, in this present world, soberly. Ayan. Praise the Lord. Kinuha lahat yun. Hindi na yun pinipreach. Tapos ang paborito nila yung, by grace are ye saved through faith, not of works, lest any man should boast. It is the gift of God. Tama man yan kasi yan man talaga ang sinabi. Kung gumawa kasi tayo ng righteousness at holiness, hindi na tayo. Si Kristo na ang gumawa niyan. That's why Paul said, I can do all things through Christ, which is strengtheneth me. Ano pala ito? Flesh tayo Kaya pag lumakad tayo sa flesh, yung work of the flesh, yun ang magagawa natin. Pero kung si Kristo ang ipahari natin, ang Spirit na ang sinusunod natin, yun na.
Hindi na ating works yan. But it is Christ that lives in me. Siya na yung nabuhay sa akin. Siya na yung natutupad. Siya na yung nagro-rule. Siya na yung nagre-reign sa akin. Ganon. Praise the Lord. Kaso, pag sinabing not of works, wag na kayong gumawa. Wag na kayong magsikap. Wag na kayong mag-strive. Wag na kayong mag-resist. Relax. Save na kayo. No, not of works. Walang works na. You see, binubola sila ng masamang espiritu. Kaya, itong banal na salita ng Diyos, pag hindi natin tinitikan mismo yung sinasabi ni Lord Jesus Christ, madideceive tayo. Kaya, tayong lahat ay mag-alala na isa sa side sa Diyos, jealous. God is jealous and revengeth and reserveth His enemies wrath against the judgment day. Patakot tayo sa Diyos. Ngayon, wag nating ilagay sa kamay ang batas na tayo ang mag-judge, tayo ang mag-execute ng wrath sa tao. Wag. Bigay mo yan sa Diyos. Praise the Lord. Basa. Romans 12:19. Praise the Lord. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Yes. Ang ipakita natin sa tao, pag-ibig. Huwag kang maghatol. Huwag kang mag-execute ng wrath against them. If ayaw nilang sumunod, ayaw silang makinig, ang Diyos, hindi pa ba enough yung puot ng Diyos ipapataw sa kanila? Siya lang yung just. Tsaka dyan sa impyerno, hindi pa natin alam ano talaga ang gagawin ng Diyos sa lahat na may impyerno. Basta alam ko, God is fair ang judgment niya. Praise the Lord! Pero alam ko lahat na punta sa impyerno, walang ano doon. Walang advantage. Lahat disadvantage. Kaya, let not Satan take away in your mind, in your heart, that God revenged, God executed wrath against His enemies. Do not retain it in your mind, in your heart, para hindi tayo mag-isi-isi, hindi tayo ma-deceive ni Satanas. Katulad ni Adam and Eve, ibig niyang i-erase sa kanilang utak na hindi kayo mamatay. Advantage ito sa inyo. Mali. God said, mamamatay kayo. He spoke an evil, He could not do it. Gagawin niya talaga yan. Kaya pag sinabing impyerno, gagawin niya talaga yan. Kaya lahat na nandyan sa Diyos, kumplituhin natin. Praise the Lord. Last verse, Hebrews 10:30. Praise the Lord. For we know him that hath said, vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge his people. Yes. Vengeance belongeth unto me, not unto us. I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge his people. Tingnan mo yan. So, therefore, as what the Bible says, they that have done good shall be resurrected unto life. They that have done evil shall be resurrected unto damnation. Damnation is condemnation of eternal punishment in hell. Yan yung damnation. Kaya, therefore, remember, the dark side, yung maitim, yung evil na gustong gawin ng Diyos, wag nating burahin yan, gagawin na talaga yan. Basta, na subject ka doon sa karapat-dapat na bigyan niya ng parusa. Para wag tayong pumunta doon sa kanila. Mag-iba tayo. Dito tayo sa naniwala, sumunod sa kanyang footsteps. Sumunod tayo sa kanya.
So wag nating bigyan ng pagkakataon sisingit si Satanas. If you could come here 3 times a week, that's good. If you could come here daily, that's better. Praise the Lord. Pero pasalamat tayo, you could hear daily the Word of God. Buti na lang pala, nagtanong sa akin si Brad RJ kahapon, yung dedication ng unang na-dedicate kay Esther, anak ni Sister Sarah. Pastor, i-live na to. Sige, i-live mo. Kahit Bisaya lahat yon. Eh, napansin nila, daming nag-join sa first. Siguro nung nag-Bisaya ako, maraming nag-withdraw. Yun na yung mga Tagalog. Sabi ko, meron namang devotional, Tagalog lahat yan halos. Praise the Lord. Kung gabi naman ng major services, Tagalog lahat yan. Eh paano kung kaharap ko dito, puro Bisaya? Praise the Lord. So meron talagang time na magbinisaya jud ka. Ay katulad yung pumunta kami ng Dipolog. Kailangan mo magtinagalog ko dito nga puro mga Bisaya. Oh. Iba talaga. Gumamit tayo ng dialect ng sariling atin. Of course, Tagalog, sariling atin yan. That is our national language or dialect. Pero meron tayong local dialect. If you go to the north, Ilocano, Ibanag, Itawis, Panggalatok, ano pa? Pangasinan, Kapangpangan, dito banda sa Central Luzon, Tagalog, Bulacan, dito naman banda sa Batangas, Batanggenyo, Alae, dito ka naman sa Visayas, Bisdak, sa Cebu, sa Iloilo naman, Ilonggo. Oh. Di ba? So, pero pag tayo naman ay mag-service, alam naman natin na maraming nakikinig all over, lahat makaunawa tayo sa Tagalog. Kaya nagtatagalog ako during our services pag ito ay alam ko na kailangan talaga natin gawin ito. Praise the Lord! O di naka-benefit si Sister Abigail sa live kahapon at kaninang umaga. To God be the glory. Sabi ko, salamat. Salamat, Panginoon. Kaya, ito ang tandaan natin. God is jealous, and the Lord revengeth. The Lord revengeth, and is furious. The Lord will take vengeance on His adversaries, and He reserveth wrath for His enemies. So, do not ever become the enemy of God. Huwag nating gawin na maging enemy tayo sa Diyos. If you a friend of this world, you are enemy of God. If you become a friend of God, you will be enemy of the world. Ganun lang yan. But I rather choose to be a friend of God, even becoming an enemy of this world, kaysa friend ka sa world, enemy ka naman ng Diyos. Kaya sa buhay natin, let us choose the best road, the best way. Praise the Lord! Then dalhin natin yung mga anak natin, yung mensahe kaninang umaga. Teach your children in the way that he should go. When they will grow old, they will not depart from it. Para hindi sila makasali sa puot ng Diyos. Naano lang ako Sabi ko, yung preaching ng profile lang nagpa-add sa akin. Sabi ko, Lord, salamat po na dinala mo siya sa holy place. Naalala mo yung pamangkin ni Sister Inding na ang simbahan nila mismo tabi ng kanyang bahay. Tapos naka-stay dito ng 1 month. Tapos bago umuwi, nagpa-pray dito. Nagulat ako sa request niya. Sabi niya sa akin, Pastor Chit, i-pray mo ako, makapasok ako ng trabaho doon sa amin. At i-pray mo ako, magkaroon ng holy place doon. Na-shock ako. Kasi sa 1 month na nakarating, nagkikinig ako ng Word of God dito, I was so filled, napuno talaga ako. Na-convict talaga ako. Marami akong natutunan sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi natin tinatago Ang truth of God. Praise the Lord!
This is one of the truth of God. Huwag mo itago yan. Lahat, both sides, ihayag na natin. Salvation to those who will obey and believe or believe and obey Him. Damnation to those who will not believe and disobey Him. Meron pa pala. Sorry, nakaligtaan ko yung isang verse. Basa. Ito na lang ang last verse natin. Sige, 2 Thessalonians 1:8 and 9. Na-skip ko. Ay, sige, kayo mag-take place, Sir Joy. O Charity. Sige na, kayo nag-CR siguro. Sige. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of His power. Yan, huwag mong sabihin, pag mag-disobey tayo sa Kanya, hindi ito gagawin ng Diyos. Diba? Merong verse kanina, He spoken evil. Gagawin niya yan. O kaya, huwag nating takpan yung ating mga mata sa katotohanan ng Diyos. In flaming fire, lumalagablab na apoy, taking vengeance on them that know not God. Bakit? Hindi nila kilala ang Diyos. They do not want to retain God in their knowledge. Lagi silang nag-refuse imbitahin sa simba o lagi silang nag-refuse sa mga samba. So, ayaw nilang magkaroon ng knowledge about God. And that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Hindi priority sa kanila ang spirituality. Priority sa kanila ang laman. So, they cannot obey. They that walk after the flesh cannot fulfill the spiritual law of God. Ayaw, hindi talaga makasunod. Who shall be punished with everlasting, not temporary, with everlasting, not for a short period, with an everlasting of what? Destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. You see, matindi. Kaya, pag sinabi niya, I do not know you, you workers of iniquity, depart from me. Then the angel will hold you and cast you into the lake of fire. In His presence mismo, gagawin niya ang everlasting destruction against you. Kaya imulat natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating mga mata para careful tayo. Alam niyo yung merong na-post dito sa na parang joke, pero merong laman. Kasi iba-iba ang variant ng COVID eh. Nung una, merong, anong variant yon? COVID-19 man lang yun nung una. Tapos nagdagan ng, parang British ba yun? Tapos galing sa India, yung Delta. Marami na. So ang ginawa ng tao, pinakita niya na, sinapaw-sapaw niya yung, yung face mask, pinatong first variant, pak. Second variant, pak. Hanggang kumapal. So every variant, maglagay ka ng So kapal na masyado. See? Matindi. Kung yan ay pahiwatig to take triple, fourfold care for your health, ano pa kaya sa spiritual natin? Praise the Lord! Oo. Ano pa? Yung pinaka-deadly daw na COVID na lumabas at matagal na raw yan, hindi lang napapansin ng mga tao. Yun, pinaka-deadly daw yan. Yung tinatawag na bilsa. Oo, kasi putol talaga. Patay talaga ang ilaw mo pag hindi ka makabayad sa bill sa tubig, bill sa ilaw, bill sa putol lahat. Kung matindi naman ito. Ilagay natin sa spiritual be. Kung hindi tayo, hindi natin ginagawa yung ating nalalaman na obligasyon sa ating Panginoong Diyos. Delikado tayo. That is, in general, disobedience. Kaya, dapat wag nating itago ang katotohanan ng Diyos. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.